At sa ating sariling mga pamayanan, sigurado ako hindi kayo lahat na mga magkakapitbahay, lahat mga galing ng Manila, 'di ba? May mga kapitbahay tayo, ang iba nga may mga border tayo galing ng probinsya. Either probinsya ng Luzon, ng Visayas o di kaya ng Mindanao. May mga Bisaya, may mga Waray, may mga Ilonggo, may mga Hiligaynon, mga taga Bacolod, may mga Ilocano ang iba. Meron namang iba mga taga Mindanao. Halo-halo at madalas ang ating mga ugali kakaiba sa kanilang ugali. Ang kanilang nakasanayan kakaiba rin sa ating nakasanayan. Ang iba, mahilig mag-video, okay, tayo naman na hindi mahilig, naiingayan sa kanila. Ang iba, kakaiba ang kanilang pag-practice ng kanilang pananampalataya. Katoliko nga, pero iba naman ang paraan ng kanilang pagsamba. Bakit ko na ikikwento ito? Dahil sa Ebanghelyong binasa, narinig na naman natin kung papaano, although hindi siya na-highlight ng ganon, pero narinig natin kung ano ang hidwaan na nangyayari sa mga Hudyo at sa mga taga Samaria. Yung mga Samaritano at yung mga Hudyo, hindi maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Ang mga Hudyo, feeling nila itong mga Samaritano, although mga Hudyo sila, pero madudumi. Dahil ang iba sa kanila nakapag-asawa na ng mga pagano. So ang tingin sa kanila, maduduming mga Hudyo. Ang mga Samaritano naman, ang tingin nila sa mga Hudyo, napakapuro, pero kakaiba rin ang kanilang pagtingin sa kanila. So makikita natin na ang dalawang grupong ito, magkaiba ang pinaniniwalaan, magkaiba ang background. At sa setting ng Ebanghelyo, nakapagtataka na ang gagawin ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, hindi ang normal na ginagawa ng isang matapat na Hudyo, ng isang maayos na Hudyo. Bakit? Ang isang Hudyo na maayos ang pag-iisip, hindi dadaan sa bayan ng mga Samaritano. Hindi siya dadaan. Hindi siya lalapit. At lalong-lalo na hindi gagamitin ang lugar nila para maka-shortcut papuntang Jerusalem. Pero ang ginawa ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, they will go through Samaria. Ibig sabihin, papasukin nila ang mundo at lugar ng mga kalaban nila sa pananampalataya. Now, nais kong bigyan diin kung bakit ni Jesus ginawa ito. Gusto lang niya ba na magpasikat? Gusto lang niya ba na makita kung ano magiging reaksyon ng mga Samaritano na nakita naman nila? Ipinagtabuyan sila, hindi sila pinapasok, dahil papunta sila ng Jerusalem. Pero sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na pinauna niya ang kanyang mga alagad papunta sa nayon upang ihanda ang kanyang dadaanan. Kung ating titingnan, saan mang lugar pumunta si Jesus, hindi pwede na hindi siya nangangaral. Diba? Kahit saang lugar pumunta si Jesus, lugar man ito ng mga pagano o mga hentil o ng mga Samaritano, hindi pwede na hindi si Jesus mangangaral sa kanila. Ang pangangaral sa ating mga kapatid ay utos ni Jesus. It is our primary responsibility. Isang responsibilidad ang ipalaganap ang salita ng Diyos. Sasabihin naman natin, ang utos, Father, ni Jesus ay humayo kayo sa lahat ng sulok ng daigdig. Papaano naman ako pupunta sa lahat ng sulok ng daigdig? Ni pamasahe nga papuntang SM, wala ako. Alam niyo po,
Ang daigdig, hindi mo na kailangang puntahan. Lalapit na ang daigdig sa atin. Lumalapit ang daigdig sa atin. Kaya nga, kayo na nandito, tayo na nandito sa Peña Francia, hindi man tayo pumunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, pero yung mga tao mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ang pumupunta sa atin. Di ba? Mga Cebuano, mga taga Bohol, mga taga Mindanao, taga Davao, pumupunta ng Manila upang maghanap ng trabaho, nakikitira, nakikituloy sa atin, nangungupahan sa atin, mga kapitbahay natin, mga tenants natin, mga kasama sa pamayanan. Pero ang mga taong ito, kasama sa mga tao na dapat tinuturuan din natin at hinihikayat din natin tungkol sa ating pananampalataya. Magtataka kayo bakit dito sa atin sa simbahan, yung mga usual na mga mukha pa rin ang ating nakikita na nagsisimba. Maliban na lang sa linggo. Kahit nga sa linggo, magsasabi mo, eto, lagi ko itong nakikita. Bibihira ang may makita kang kakaibang mukha. Bakit kaya? Bakit kaya? Dahil nakontento na tayo sa kung ano yung nandyan. Iniisip natin, papaano naman ako mangangaral sa kanila? Magsalita ka ng Tagalog, mahihirapan sila. Hindi nga kayo magkaintindihan. Pero hindi ba yun ang hamon sa atin? Kaya nga, ang ibang mga tao, kahit tubong Maynila, nakakaintindi na ng salitang Bisaya. Diba? Nakakapagsalita ng kakaunting Ilonggo words or Ilocano words. Yun po ang hamon sa atin. Ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi lamang sa mga tao na usual na ating nakikita na at alam natin na pukaw na ang kanilang pananampalataya. Ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi mo na kailangang pumunta sa iba't ibang lugar. Dito pa lang sa ating parokya sa Peña Francia, napakaraming tao na mula sa iba't ibang lugar. Hindi man lamang natin sila mahikayat papalapit sa ating simbahan. Hindi man lamang natin silang mahikayat na magsimba man lang sa linggo. Hindi man lang natin sila masabihan at maimbitahan na makiisa sa ating mga gawain sa ating parokya. Bakit kaya? Bakit kaya? Siguro yun ang isang magandang tanong sa ating sarili. Sino-sino sa ating pamayanan? O sino-sino sa inyong mga kapitbahay? Ang alam naman ninyong Katoliko, pero hindi ninyo mahikayat papalapit sa ating simbahan. Bakit kaya? Yun siguro tanong sa ating sarili. Bakit kaya hindi ko sila mahikayat na pumunta sa simbahan at magsimba? Bakit kaya hindi ko sila mahikayat na maging active sa mga gawain sa simbahan? At maiisip mo ang napakaraming dahilan. Wala akong pakialam sa kanila, mga transient lang ang mga yan. Minsan ganun ang inisip natin. Dumadaan lang ang mga yan dito, pag nalipat ng trabaho, lilipat din yan. Pero hindi ba isang magandang pagkakataon na makilala man lamang nila at malaman man lamang nila na mayroon pala dito sa atin imahen ng mahal na Birhen ng Peña Francia. At siguro, ang panghuli, siguro isang magandang pagninilay din, iilan ba? Iilan, okay? Iilan sa ating mga kapitbahay, kasamahan sa pamayanan, ang alam, ang kwento ng ating simbahan sa Peña Francia. Iilan. Tayo siguro na nandito ngayon, hindi ko na kailangan tanungin. Sigurado ako, narinig nyo na, nakita nyo na sa TV, paulit-ulit na sinasabi at ikinikwento iyon. Pero iilan kaya sa inyong mga kapitbahay na mga Bicolano, nananampalataya din sa mahal na Birhen ng Peña Francia ng Naga, ang nakakaalam sa kwento ng imahe ng ating simbahan? Baka siguro wala. Baka siguro hindi nga natin tinuturo. Baka nga siguro,
hindi natin tinuturo sa kanila na bago napunta ang pananampalataya at debosyon sa Naga, ay dito muna nagsimula sa atin. Dito nagsimula sa atin. Baka siguro, yun po ang maging pwedeng jump-off point natin sa paghikayat sa ibang mga tao, mga Katoliko man o hindi. Alam nyo ba, ang debosyon ng Naga ng Peña Francia, sikat na sikat ang debosyon doon. Pero bago napunta doon, dito muna napunta sa atin. And out of curiosity siguro, baka mahikayat natin sila na tingnan man lang ang imahe ng mahal na birhen. At sana sa pagtingin nila sa imahe ng mahal na birhen, maging simula ito ng sunod-sunod nilang hindi lamang pagsisimba, kundi pagiging active sa mga gawain natin dito sa ating parokya.